Mr. Anjo Iliana, abay lalong napahiya nang lumabas ang katotohanan ito. So ano nga ba ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates natin. Maraming salamat po. Kaya, let's watch this gusto ko na kayong batiin at kwentuhan. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, bakit walang laman yung pages mo? Ano mga videos? Walang mga bagong videos. So, ito, umagang-umaga. Natatawa ako kasi di ba nag-apologize na po ako sa show ni OG Diaz. Pinatawag niya ako at hindi ko naman tinanong kung bakit, pero malamang dahil sa mga pinagagawa kong mga revelations, mga kwento, ayan eh, sinagot ko naman. Sinagot ko isa-isa, wala pa akong tinago, nagpakatotoo ako. Sabi nga, transparency, ayan, transparency. Pero natutuwa dun sa mga comments. Sabi ng iba, nag-sorry ka pa pero damage has been done. Yan ang masamang ugali ng atin mga Pilipino. Alam mo, pag nag-sorry ka, ibig sabihin pinagsisihan mo na nga, ibig sabihin hindi mo na uulitin. Diba? Ano ba ang mas gusto nyo dun sa mga bashers, ha? O dun sa mga pilosopo? Anong gusto nyo? Yung hindi mag-sorry, tapos sasabihin nyo, diba? Ang kapal naman ng mukha na to, hindi man lang nag-sorry. So yung sa akin po, ang pinaka-importante is I learned. Natutunan ko na, teka, parang mali na tong ginagawa ko, kailangan itigil ko na. Ay bukod doon, ay kailangan ko humingi ng paumanhin doon sa mga nasaktan ko. Kaya ako po ginawa yon. Kung mapapanood nyo, panoorin nyo kay OG Diaz. Ewan ko anong title ng show ni OG Diaz. Sa FB yun eh, sa FB. Kaya mga Pilipino, yan ang isang ugali na dapat natin sanayin. Pag meron tayong ginawang mali, number one, kailangan matuto tayo sa atin mga pagkakamali. Anong ibig sabihin? Dapat hindi mo na ulitin to. Dahil natuto ka na, hindi mo na dapat gawin to ulit. Number two, okay lang sa isang lalaki na mag-sorry. Yung ibang lalaki kasi, minsan, ang hirap lunukin ng pride. Parang ayaw lumabas yung pagsasorry. Masarap po ang pakiramdam pag nag-sorry ka kasi nasabi mo yung sa loobin mo na mali yung ginawa mo. Ang problema, pag nag-sorry ka tapos labas sa ilong, yun, problema rin yun, yung Tony, yung hindi mo naman minimin. Pero ako, I meant every sorry para dun sa mga nasaktan ko. Ang point ko ngayon, ang pangit naman kung hindi ako mag-sorry, di ba? Kaya ako nag-sorry kasi ang nakikita ko mga comments ngayon, nag-sorry ka pa, nasaktan mo na, nag-sorry ka pa, nagawa mo na. Exactly, kaya ka mag-sorry because nagkamali ka. Kaya ka magsasorry kasi meron kang ginawa na hindi maganda. Kaya ang pinaka-importante in life is you learn from your mistakes. Acknowledge your mistakes. Nagkamali ka, huwag mo nang gawin ulit. May nasaktan kang tao, humingi kang paumanhin. Ganun po yun, ganun ang life. Kaya hindi pwedeng hindi ako mag-sorry. At ako po'y natuto. Kahit ako'y mahigit 50 na natututo pa rin ako tao lang ako Every day in my life I still learn. Kahit matanda na ako. Happy morning to all and maging masaya po lagi. Doon sa mga nasaktan ko again, I'm sorry po. Kahit nasaktan ko kayo, mahal ko kayo. Doon sa mga loyalist ko na all support sa akin, yung iba nga dyan. Sabi, kwento pa, tama na po, nakakasakit na po tayo. Reminisce na lang, nagkikwentuhan tayo dito na nag-enjoy kayo, nakikinig kayo sa mga kwento ko. Pero hanggang doon na lang po. Maraming salamat po at magandang umaga. See you later. Bye! Yan ang ilan sa mga statement ni Mr. Anjo Iliana matapos siyang manghingi muli ng apology sa kanya pong TikTok account. Ngunit sa isang issue nga na kung saan ay lumalabas na or pinalabas ni Mr. Anjo Iliana na si Miss Kris Aquino ay naging cheater or nagkaroon ng cheating allegation, ay agad pong inilabas si Manay Christopher Min ang totoo at buong pangyayari. Panoorin natin ito. Kay Anjo Iliana, kasi alam naman natin may sakit si Kris Aquino.
Idinamay-damay ba niya sa kanyang mga kwento? Binanggit niya. Oo, dapat yun nga kumbaga sa isang istorya, inedit na niya. Inalis na lang sana, di ba? Correct. Kaso, ano ang sabi niya? Dapat i-respeto nyo na si Chris Aquino, Oo. di ba? Ay sabi daw, sila daw nagkaroon ng relasyon dalawang ni Chris Aquino. At ito na, nung inahati niya daw si Chris Aquino, kasi anniversary ata nila yun. Mansari. Tapos naglagay pa daw si Anjo ng mga Pink pink balloon. balloons. Wow, Sa loob ng bongga. kwarto. At ito pa, ang sabi daw ni Anjo, hindi lang daw siya, may kasabay daw siya na isang lalaki doon sa puso ni Chris. At saka wag mong gamitan ng daw. Talagang si Anjo ang nagsalita niyan. siya na yun. Siya talaga ang nagkwento niya. Natatawa ako nung araw, pagbabalikan. Huwag sana magalit si Miss Chris. Nung medyo kami pa, ano lang naman kami, parang 3 weeks. Nag-break kami ni Chris kasi minsan dumala ako sa kanya, nagdala akong flowers. Yung flowers ko parang galing Baguio. May matataas na stem na roses na alam mong galing sa ibang bansa. Sabi ko, kanino galing yan na roses na yan? Oh, it came from Robin. Sabi ko, nangliligaw ba sa'yo si Robin? Oh, it's my boyfriend. Ha? Boyfriend mo si Robin? Boyfriend mo rin ako? Yeah, including Aga. Sabi niya, mayroon daw kasabay sa puso ni Chris. At na isang sinabi raw lalaki. niya, mukhang nakakaabala ako dito. Aalis na lang ako, sabi niya gano'n. Ito naman si Chris, talaga namang matindi rin naman ang sakit. Pero siguro sa kagustuhan niya na ituwid yung kwento, pumasok sa eksena. Ano ba, tama rin naman yun. Oo, para ituwid. At saka kasi credibilidad niya nakasalalay doon na two-timer siya. Two-timer. Oo. Alam mo ba kung sino yung mga kachika? Si Senator Robin Padilla, yung sinasabi daw ni Anjo na nakasabay niya sa puso ni Chris Aquino, nagkasabay raw sila. Ay, grabe. Ganon. So sinabi ni Chris, wala kang kasabay. May bisitang dumating pero hindi mo kasabay. Mansari pa naman nila yon, di ba? Ito po ang kwentong alam naman namin. Ako babangka dito, ha? Alam po ito ng buong showbiz at maaaring sa labas, sabi nga ni Wendell. Open secret po ito. Hindi po si Chris Aquino ang nagkaroon ng sabay na relasyon nung sila ni Anjo. Si Anjo po ang sabay ang pakikipagrelasyon kay Chris Aquino. Bakit? Eh di si Chris Aquino nandyan na. Ito pa alam po ito ng showbiz. Hindi ako po pwedeng magkamali. Hindi ko na lang po papangalanan dahil bilang respeto sa kanya at ayaw kong makaladkad ang kanyang pangalan dito sa kwentong ito dahil nananahimik siya. Isa pong magaling na director at scriptwriter ang karelasyon ni Anjo Iliana ng matagal na panahon. Ilang dekada yan. Kaya siya ang nagsabay doon sa director, scriptwriter at kay Chris Aquino. Bakit si Chris ang pagbibintangan niyang may kasabay? Ayun, ganun naman pala ang kwento. Ang kwento nito nagpunta sa ibang bansa, yung writer, director, at nagulat na lang siya. Hindi na nakikipag-communicate sa kanya si Anjo. Parang Matagal-tagal nalaliko na na, panahon, parang ilang linggo yun. Pagbalik, nalaman ng direktor na ang karelasyon pala ni Anjo si Chris Aquino. Actually, hindi nga namin alam masyado yung kwento nila ni Chris diba? Parang wala yun eh. Oo, parang hindi naman yan napansin Hindi, Pero oo. mas pa yung kay Senator Robin Padilla. Bahagi kami niyan. Nagsimba pa nga kami sa Manawag. Okay, mamaya natin pagkwentuhan yan. Kaya Anjo, reviewin mo mabuti yung buhay mo. Nagdadamay ka ng isang taong nananahimik na may sakit pa naman at sagaran ng pagpapagaling ngayon para siya naman ay makaalpa sa kanyang pinagdadaanan. Tapos sasabihin mo na may pinagdaanan kayo at pinagsabay kayong dalawa. Hindi totoo yun. Ikaw ang nagsabay ng karelasyon nung kayo ni Chris. Yun yun. Ito naman pala ang kwento. Dapat pala sabihin ni Chris, hello, host Topi. Parang ganun dapat. Ako ba? Parang ganon. Pero dahil nga si Chris Aquino, alam mo yun, basta sa sarili niya, lininis niya na hindi ako ang Oo. nagsakay. Pero may binitiwang salita si Chris noon Ay. Ang sinabi niya, you avoid him na lang. Kasi he's gay. It's not good for your image. Yun ang sinabi. Kaya siguro nagkausap sila ng matagal, nagig sila. Pero alam mo tama ka, alam mo ito yung Anjo Chris, hindi na pag-usapan sa showbiz. Hindi gaano, hindi namin napansin. Oo, mas maano pa nga yung John Ako ilan ang Marquez. columns ko noon, Oo. hindi ko nga ano. Yung kay Mayor Joey Marquez, yan. todo yun. Ay, oo, Naging lahat alam controversial yun, di ba? Yung sa kanila ni Chris Aquino, parang papyaw, di ba? Kaya nga, di ba, yung mga comment, ay, naging sila ba? Oo, Di ba may kasi ang ganon? alam ng publiko, Lot de Leon, Cheryl Cruz, tapos si Jackie Manzano, sila ang alam. At iba pa kung meron man na hindi rin napansin. Pero yung sila ni Chris, hindi siya tinutime ni Chris Aquino. Siya ang nang two-time kay Chris Aquino. Yun. Kaya Anjo, si Alan Kay, And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV and The REDS channel. God bless everyone.